Magandang hapon, narito na mga balita sa inyong PRTV News Break. Umakyat na sa 4 ang bilang ng namatay mula sa tinatayong gusali sa Angeles City sa Pampanga. Sa detalye, kumuha tayo ng update mula kay Gracie Rutao. Gracie. Maani isang 9-story na gusaling under construction ng gumuho sa Barangay Balibago, Angeles City, dakong alas 3 ng madaling araw noong Mayo 24, 2026. Ayon sa paunang ulat, naapektuhan ng pagguho ang Urso Hotel at House to Restaurant. Agad namang nagsagawa ng search, rescue and retrieval operations ang mga otoridad upang mahanap ang mga posibleng natrap sa ilalim ng gumuhong estruktura. Batay sa pinakahuling datos nitong Mayo 25, alas 11 ng umaga, umabot na sa 47 ang kabuang bilang ng mga biktima. Sa naturang bilang, 26 na ang matagumpay rescue habang 17 naman ang patuloy na pinaghahanap. Karamihan sa mga nawawala ay pawang mga construction workers na pinaniniwala ang natrap sa loob ng gusali na mangyari ang insidente. Kinumpirma rin ng mga otoridad na 4 na katao na ang nasawi, kabilang ang isang Malaysian national na isang person with disability o PWD. Kahapon, personal na nagtungo sa Ground Zero sina DPWH Secretary Vince Dizon, DILG Yusek Jeg Madilog, DOTR ASEC IC Calaguas at MMDA General Manager Yusek Nick Torre III upang inspeksyonin ang sitwasyon at tiyakin ang tuloy-tuloy na operasyon ng mga responders sa lugar. Habang nagpapatuloy ang search, rescue at retrieval operations, bumuhos din ang tulong mula sa iba't ibang lalawigan at lungsod. Kabilang dito ang mga deployment ng crane, dump trucks, medical teams, doctors at rescue personnel mula sa pamahalaang panlalawigan ng Pampanga at iba pang katuwang na ahensya. Patuloy namang iniimbestigahan ng mga kinaukulang ahensya ang sanhi ng pagguho ng gusali habang nananatiling nakaalerto ang mga rescue team sa lugar. Mula Pampanga, ako si Gracie Rutao ng PRTV News. Nagseserbisyo para sa Pilipino. Gracie? Yes, ma'am. Paano nahihirapan sa ngayon yung ating mga responders na kunin o i-rescue yung mga natrap sa gusali? Talagang siniguro ng ating mga rescue team at ng mga commanders natin doon sa site ng safety, hindi lang ng mga ire-rescue, kundi mismong mga responders natin. Kaya kung makikita nyo yung gusali na nag-collapse, na parang naging pancake, nagpatong-patong yung mga layers, careful sila. Unang-una, hindi nila pinasok kagad dito kasi may mga live wire pa nung una. Pangalawa, baka lalong gumuho yung structure kung basta-basta na lang nila papasukin. Kaya talagang pinag-aralan nila yung pagpasok, unti-unti, pinuputol, kinakat yung mga scaffoldings para ma-penetrate ng mga responders natin yung loob ng struktura. Yung gusali na yan ay 70% pa lang bang na itatayo o yung hindi pa siya tapos? Tama ka dyan, Maan. Nasa 70%. According dun sa interview, dun sa foreman, 70% pa lang natatapos itong building. Ongoing pa rin yung construction niya. Although may mga nagsasabi na medyo matagal na itong pagkakagawa dahil on and off itong nangyayaring construction. Alright, maraming salamat, Gracie Rutao. Umaabot sa 76% o halos 8 sa bawat 10 Pilipino ang nagbibigay ng suporta sa pamahalaan sa pagtatanggol ng teritoryo ng bansa kabilang na ang West Philippine Sea. Sinilabas na tugon ng masa survey para sa first quarter ng 2026 ng Octa Research, wala pa halos sa 1 o 7% lang ang nagsasabing tutol sila sa pagtatanggol sa soberanya ng bansa. 17% naman sa sinurvey ang undecided. Ginawa ang survey noong March 19 hanggang 25 sa pamamagitan niya ng harapang panayam sa may 1,200 respondents sa buong bansa. Hinikayat ni Philippine National Police Chief General Jose Milencio Nartates Jr. si Senador Ronald Bato de la Rosa na irespeto ang batas kaugnay ng umiiral na warrant of arrest laban sa kanya mula sa International Criminal Court. Nanawagan si Nartates na pairali ni de la Rosa ang pagiging dating hepe ng PNP. Umaasa ang hepe ng pambansang pulisya na ipakikita ng senador ang kanyang tungkulin bilang isang tagapagpatupad ng batas at may kipagtulungan sa proseso ng batas ng may dignidad. Samantala, nilinaw ng Bureau of Immigration na wala pang hold departure order laban kay De La Rosa.
bagamat may lookout bulletin na inilabas ang Justice Department. Naunang sinabi ng NBI na itinuturing na armed and dangerous ang senador dahil sa kanyang background sa law enforcement. Bagay na tinutuligsa naman ng kanyang abogado na walang sapat na batayan. At yan ang mga balita na kalap ng inyong PRTV News Break. Live kami sa Free-to-Air, Beam Channel 31, Signal Channel 31 at sa YouTube. Tumutok din sa aming social media accounts sa Instagram, Facebook at TikTok sa @PRTV Prime Media. Ako po si Maan Makapagal. Magandang hapon.